Magandang araw sa inyong lahat. Mga taga-subaybay, alam ko naantay nyo na naman tong video na to. Mga kaibigan, mapagpalang araw sa atin lahat. Nakachamba tayo ng oras ngayon para makagawa ng video kasi daming mga message na naman. So, natatambakan na naman ako. Anyway, andito nga pala ako sa ngayon sa Maynila, Sampaloc. Kasi chinik ko yung mga dito. Kung may tulo-tulo kasi di ba may parating na bagyo. Chinik ko yung mga gilid kasi walang tao dito ngayon kasi bakasyon pa dito sa anak ko, sa school ng anak ko. Kinuha ko yung mga dapat dito ayusin bago ko iwanan mamaya. So kaya lang may chance ako para makagawa ng video kasi dahil mga request. Saka yung dalawang tropa, isang PNP, isang BGMP nakipagkita sa akin kanina dyan sa may dito sa may Lacson sa Espanya. Kasi actually nag-resign yung isa naman is nag-awol. Kaya ongoing ang nila, process nila sa application nila for security. So ginaid natin kasi siyempre habang qualified pa tayo, so gawa na tayo ng paraan sa natin, future natin. So, di yung kung kailan huli na tsaka tayo magpupursige. So maganda yun, good decision yun habang maaga para mapaghandaan din nila yung future pagtanda. So at least sabi nila makaipon, may sariling pagkakakitaan. At yun nga, gusto nila maka-experience sa barko. So ganito, kaya ako gumawa ng video kasi meron akong gumawa ako ng note dito sa mga katanungan na kailangan naman nating sagutin. Pero bago yan, gusto ko munang pasalamatan din yung mga nakaalis na napabalik-balik, yung mga sinerte, yung mga kinukwento ko nga sa inyo. So gusto ko lang pasalamatan si J Valderrama. Ito yan siya. Nagkita kami sa Carnival, nag-meet kami, sama niya yung misis niya. At pakakailang sampa na yon, isa rin yun sa mga natulungan natin. Ito yung regalo niya sa akin, bigay niya. Salamat nga pala dito. At nakaalala ka. Salamat. At maganda performance mo, maganda yung appraisal mong inuwi, maganda yung feedback ng mga official mo, mga supervisor mo. At doon din pala kay Ronnie o Santiago, nagkita kami. Ito binigay niya isa tong dati tong police to, dating PSPG, tapos nag-retire, kaka-retire lang. Swerte niya kasi siya nag-apply agad. So natsambahan. Ayun, nakadalawang sampa na siya. Nung nagkita kami noon, nung paalis pa lang siya last year, ang dala niyang motor, yung Bajaj na ba yun, yung 110 Bajaj, yung pang tricycle. Nakabuta pa yun, galing yata ng duty. Kita kami, maulan-ulan din. Nakakatuwa kasi pagkita namin kanina, ang dala niya expander. Kinalkal ko yung yung cabin. Ang pangalan ng ORCR ay sa kanya. So humble pa din naman niya sinabing sa kanya. Ay alam ko naman na masinop yun. So nakakatuwa. Dati dala niya yung Kawasaki City 110, 125 yata yun, pula yung pang tricycle. Ngayon naka-expander siya. Tapos yan, binigay niya sa akin.
So, yan ang magandang gusto ko lang ma-motivate kayo sa mga kasamahan natin ng mga naglalayag na ngayon, ng mga dating nandito, mga tropa dito dati. Kung titingnan mo, ito din si Jay, ganun din, napakasimple din, pero makita mo din yung progress ng buhay niya, napakapayapa, napakasimple lang. So, ganun lang, simplihan lang natin yung trabaho, yung buhay. Okay, nakakatuwa, ako sa totoo lang, itong ang mga video yung binibigyan ko, sinishare ko, straight to, walang edit. Although yung ibang mga nagbablog, nanonood din dito, kumukuha sila ng mga idea. Kasi syempre, di ba naman sila yung iba umabot sa ganung posisyon at saka na-encounter yung mga ganung mga bagay-bagay, wala naman problema eh. Sharing is and giving is also caring. Walang problema yon sa akin. Kumbaga, hindi ko naman ito pinagkakakitaan itong video. Nagbibigay lang tayo ng mga feedback, nagbibigay lang tayo ng mga information doon sa mga kapwa ko din noon, kasi kami noon mga nahirapan. Ngayon marami na kayong mga pinanonood ng mga supplemental information na nandito na lahat. Okay. So ngayon gusto kong itakil ngayon yung majority sa nagtatanong dito is paano mag-apply. Okay. Paano mag-apply? Ito pala si si Ronnie Boy. Gusto ko lang ipakita sa inyo si Ronnie Boy. Dito din siya. Pinasikatan niya rin ako, naka big bike na din. Nasaan na yung niya? Ayan. Naka big bike na, hindi ko mahanap. So, gano'n, nakakatawa yung mga kasama natin, ng mga umaasinso. So, at least, yung anak niya nga daw, wala na sa public. Wala na dito sa public. Pinasok niya na sa private. So, kaya niya na rin niya mag-tuition doon sa private. Medyo may pangalan ng school. Tulong sila ng asawa niya. So, magandang pakinggan. Okay? So, move na tayo doon sa mga katanungan. May katanungan dito na kaka-retire lang sa Philippine Marines, Navy Marines. Kung pwede daw ba mag-apply ng security? Pwede. Sundan nyo lang yung mga following requirements. Yung requirements, bata ka pa naman, qualified ka, physically and mentally fit ka, okay pa naman, okay yung yung character mo, maayos naman. So, gawa ka lang ng magandang resume. Alam kong masasagot mo yung mga bagay na about sa security matters kasi nag-guard, rin kayo. Nagpe-perform din kayo ng guarding. So, alam nyo yan. So, huwag kang mag-alala. Kasi itatanong sa iyo about security lang naman. Di lalabas doon. Reviewin mo lang. Mayroon akong mga ginawa dyan na mga makakatulong sa iyo. But of course, magkalap ka rin ng mga ibang impormasyon. Di nalalayo doon. Hindi masyadong mahirap ang tanong sa mga security. Sir, security ako dito sa Qatar. Paano ba mag-apply? Kasi nandito pa ako sa Qatar. Kung paano ang process sa pag-apply? Paano ako makakapag-appear for interview? So, ang gawin mo, yung lahat ng manning agency dito sa Pilipinas na may hiring, alam mo yung address, email address, website nila, yung portal, mag-login ka, mag-exam, ka sa kanila, mag-file ka ng application mo, kailangan maging successful, may send mo yung mga tamang resume, may picture, may pirma ka dyan. So, kung ano hinihingi ng agency, ibigay mo. Ngayon, pag nagpatawag ng interview, kasi marami mo ron ngayon, marami ng online ngayon. May Google Meet, may Skype, tapos may Viber, may mga ganun ng mga interview sila ngayon, may WhatsApp. Okay? Pwede pwede naman sila mag-conduct ng interview online. So, huwag ka mag-alala, huwag ka muna magre-resign dyan. So, ang gawin mo, pag set ka ng nagpa-interview ka, sabihin mo na,
ngayon nasa ano ka, andyan ka pa ngayon sa ibang bansa, nasa UAE ka pa, o Qatar, sabihin mo na, ano ka pa, kung willing ka mo na umuwi, since pasado ka, kung papasa ka, willing kang umuwi, para matanggapin yung panibagong career, para sa panibagong experience, panibagong niyang atmosphere, environment. Willing ka muna mag-undergo ng mga training, magkuha ng mga requirements, willing ka muna umuwi. Sabihin mo, yung totoo, kasi gusto mo siyempre. Sabihin mo na willing ka, yung willingness mo, kailangan pakita mo yung sincerity. Okay? Sir, awol po ako sa Philippine Army, active po ako, coming from infantry battalion. Awol siya. Pwede po ba ako mag-apply ng security? Pwede. Qualified ka naman Lahat naman dito, pag may experience ka sa security, qualified ka naman dito. Kasi iba-ibang agency, iba-ibang criteria na tinatanggap nila. Yun lang, iisa ang sagot ko dyan. Gandaan nyo yung resume nyo, ilagay mo yung mga previous experiences ninyo, bago kayo naging army, kung ano kayo, o kung yung army kayo, ano mga training nyo dyan, ano yung mga specialization nyo, lahat-lahat, ilagay nyo. Hindi mahirap, kasi ang kukunin talaga natin dito, may security, preferably talaga dito, security, military, and law enforcement background. Okay? Kasi alam natin yung ginagawa natin doon bilang security dyan sa barko. Okay, huwag kang mag-alala. So, kung awol ka, hindi ka naman hihingihan dyan ang hihingi lang naman sa'yo, basta okay ang police clearance mo, okay ang PNP clearance mo, okay ang NBI clearance mo, or DI clearance, wala kang derogatory record. So, kung awol ka, ka rin ng clearance ng wala kang derogatory record. So, pero wala, sa mga kasamahan ko, walang naghanap niyan. Sinabi lang niya na ganun. So, wala namang naging problema. Kasi, cleared ka naman sa lahat ng wala ka namang naging kaso. Okay? Okay. Sir, 12 years in security supervisor, 7 years supervisor, and 5 years inspector and detachment commander. Pwede po ba ako mag-apply ng security? Siyempre, alam mo naman yung buhay ng isang security. Nag-inspector ka, nag-officer ka, nag-commander ka. So, iisa ang tanong, parang iisa, iikot lang at iikot. Ang tanong diyan sa security management, security duties and responsibilities. Iisa lang 'yan. So, gandaan mo lang yung resume mo. May mga guidelines diyan akong mga ginawa, yung pasunod-sunod. Ito, naalala ko bago pala kayo kasi marami sa inyo mga nagpapa-interview, yung hindi man lang ready sa sarili. Bago naman kayo magsumalang sa interview, mag-review naman kayo ng mga pointers na ginawa ninyo. Unang-una, nagagawin ninyo dyan, prepare nyo muna yung sarili nyo na nakarelax kayo, na nakapag-review man lang kayo at least. At ang pinaka-priority sa lahat, dapat pumunta kayo doon, punta kayo na maaga, malinis, mabango, hindi pawis, planchado. Much as possible, huwag kayo mag-polo shirt. Very sa akin yan. Yung mga, hindi, kasi, naman, yung medyo half naman, o kaya long sleeve naman siya na medyo decente. Pakita nyo naman na mag-ala bouncer ang dating ninyo, na medyo ala security talaga. Kasi, kailangan, security in-apply mo, maging maging talagang medyo may pagka-security ka, assertive, look professional, tidy, neat, ganon. Kasi mapapansin mo nakakalungkot kaya pag bumabagsak, hindi kailangan walang dapat bumagsak dyan. Kasi unang-una tinanong kayo, trabaho nyo yung tinanong sa inyo walang rason para bumagsak sa interview. Kasi ang tinatanong sa inyo yung trabaho nyo yung nagtatrag-interview sa inyo, sa totoo lang, sa fleet, hindi naman yun mga security. Pansinin nyo. Ngayon, mga lamang na-realize nyo ngayon.
Hindi mga dating security yung mga nag-i-interview sa inyo sa sa recruitment. Yung mga human resources yan, personnel. Alam nila yung pattern, interview pattern, pero hindi yan mga security. Pero bakit? Pag tinanong kayo ng about sa security operation, security tactics, knowledge, and responsibility, ay bakit sinasabi niyo? Bakit may bumabagsak? Walang bumabagsak dapat. Kasi babasahin lang naman nila yung resume ninyo eh. Di ba? Resume ninyo, ibinigay nyo yung sarili mo para tanongin, ipaghandaan nyo yung ibinigay nyo, dapat masagot nyo. Oh. Kaya kung anong binigay nyo yung resume, reviewin nyo yung resume nyo, doon yan magbabase. Kukuha lang yan na may mga sariling outside, mga leading question. Kukuha lang yan ng mga, sa labat ng mga naiisip nila mga tanong. Very few. Pero lahat yan, majority, itatanong sa resume mo. Experience mo sa trabaho mo. Kasi tinitingnan nila kung paano mo i-adapt yung the new environment sa barko kung hindi nila alam yung capacity mo, kung ano yung experience mo dito sa Pilipinas. Di ba? Meron dyan nag-comment, 2 beses na siya nagpa-interview, hindi pumasa. Ayun, last week, kakapasa lang. Di ba? Gawin yung technique to. Ayun, hindi siya pumasa sa pangalawang interview. Di niya alam kung saan daw siya nagkulang. Tinanong ko ng lahat. Ay, ang dami namang kulang, alam mo sa sarili mo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ba pwede na yan eh. Paghandaan nyo talaga, ilaban yan eh. Unang-una, hindi naman natin first language English. At least, kung nag-practice ka, bago ka sumalang sa interview, at least meron kang na-research, man lang ng mga ibang words na pang mo, at least during the battle meron kang huhugutin na balang medyo sharp, di ba? Kailangan meron ka din dyan. So wag nyo sabihin mahirap yung mga tanong, kasi itatanong sa inyo, ang nagtatanong sa inyo is resources, human resources, personnel or officer or kung sino man yan, or fleet manager. Hindi yan mga security guard dati. May alam sila. Alam nila yung kung paano mag-process, mag-interview. Kasi aral nila yung human resource. Kayo namang applicant, tatanungin kayo sa trabaho nyo, sa previous nyo, sa experience nyo. So kaya pinalalakas ko yung loob ninyo, huwag kayong matatakot during the interview. Ipapakita mo, lakasan mo, ipakita mo kung anong kakayanan mo dyan. Kasi kakayanan mong tinitest dyan eh. Yung ability mo dyan. Di ba? Nakakatuwa eh. Pagka pumapasa, nalalaman ko pumapasa, ayan dyan, meron dyan apelyido dyan yung Ilagan. Ayun na, nagbibisa na, nagpipidos na, tapos na lahat. Nakakatuwa. Hindi ko naman kayo mga kaano-ano, hindi ko naman kayo mga kung ano-ano. Ibinibigay ko sa inyo, kasi para sa inyo naman to eh. Pansinin nyo yung iba na mga nakaalis na. Nagme-message sa akin dyan. Sir, salamat. Nakaka-3 kontrata na ako. Nakaka-2 kontrata na ako. Ang laking tulong. Sir, yung isang tao mo dito, sir, naging kasama ko. Pinakita kita. Iba pa eh. May mga... Sabi ko, ano sa... Di ba? Pinakita kita, sir, dito. Naging tao mo daw to. Kasamahan ko dito. Supervisor ko dito. Sabi ko, di ba? Yung mga ganun, magandang magandang... Yung... Andun ka na. Ang isipin mo doon, pag nakasampa ka na, promotion na naman. Meron naman akong tips dyan sa inyo para sa mga promotion. Makaisa 2 promote, ayos na. Tama na. Sumildo ka na mahigit 100 dyan, ayos na. Diba? So, tiyagaan nyo muna yung nag-a-apply. Tiyagaan nyo muna ng konti yung pag-a-apply ninyo. Huwag yung panghihinaan ka na agad ng loob. Tandaan nyo, yung pamilya nyo sa inyo nakasalalay. At yung kinabukasan nila at kinabukasan mo. Bago man lang tayo manghina, naka-invest tayo. Ang hirap kaya humingi sa mga anak. Ang hirap humingi sa kapitbahay. Ang hirap humingi sa magulang. Ang hirap humingi sa mga kapatid. Lalo pag merong mga salita, may mga side comment pa, meron pang sasabihin bago magbigay, ikaw yung walang-wala. Nung kabataan mo, hindi ka nagsumikap. Sumuko ka agad.
Laban. Ang iksi ng buhay para sumuko. Laban. Sumikap, mag-ipon. Iwanan mo lahat ng barkada mo. Magtira ka lang ng 2. Ayos na yan. Lahat, pakisamahan mo lang. Family, yung yung pamilya mo, ang pumukus sa family mo. Yan papayaman sa iyo, hindi kaibigan. Subukan mo, tanggalin mo lahat ng kaibigan mo. Huwag kang makipagkaibigan sa lahat. Lagi kang may pera sa bulsa. Subukan mo marami kang kaibigan. Lagi kang wala. Ang kaibigan na yan, trusted ko na yung mga yan. Kaibigan mo na andyan yan pag may kailangan sa iyo. Pag ikaw nangangailangan, lahat yan nakayuko, nakatalikod. Magtira ka lang ng 1, 2, tapos yun na yun. Sa pamilya mo, kayo pumukos. Yun ang tutulong sa inyo sa lahat. Maniwala kayo sa akin. Subok na subok ko yan. Okay? Next question. Ito. Sir, high school graduate lang po ako. High school graduate lang po ako. 8 years security sa mall, sa Mega Mall, Ortigas, Pasig City. Pwede po ba ako mag-apply ng security guard sa barko? Ano po ang pwede kong gawin? Morales. Ito. Wala naman problema. Qualified ka naman. So, kung nakapag-high school ka, may ginawa na akong video dyan. So, hanapin mo lang yung ginawa kong video dyan. Pero bibigyan na kita ng konting briefing. Punta ka doon kung saan ka nag-graduate na high school. Kunin mo yung mo doon, diploma o Form 137. Form 137 o 38 yan. Ngayon ka ng good moral. Punta ka kung anong region nakakasakop. Kuha ka ng CAB sa sa division office. Certification, authentication, verification. Yun ang kukunin mo. Tandaan mo yan, sulat mo. I-rewind mo kung gusto mo para makuha mo yung sinabi ko sa'yo. Then, ipa-authenticate mo lahat yan. Ipa-xerox mo. Okay? Magsulas ka. Magsulas ka. Dalin mo yan. Magsulas ka. Ngayon, pag hiningi ng sulas, kung anong mga kailangan mo requirements, pag na-required ka ng kumuha ka ng in situ, kumuha ka. Pero pag hindi na kinailangan, mga experience mo na lang dyan, sa pag-security mo, etc. Goods yan. Pag na-required ka ng in situ, di in situ. Dali lang naman yan eh. Okay, tamarin. Kasi pag kayo tinamad, walang mangyayari sa inyo. Walang problema yan. Maganda experience mo, go. Marami na tayong natulungan na umalis ng mga hindi nga nakapag-high school. Nandun ngayon. Tinalo pa nila yung mga college dito, mga college graduate, mga lisensyado dyan, mga board passer dyan, di naman pumapasa. Di ba? Okay, so ganun lang. Another tanong. Ito. Mas pantanong dito. Ito. Maraming tanong dito. Ito. Pantanong dito. Sir, may tattoo po ako sa katawan. Madami po. Tanggap po kaya ako mag-security sa barko pero wala po akong tattoo sa kamay at sa mukha. Pwede. Kung makinig sa mga sinasabi ng ibang tao dyan, pwede. Ako maraming tattoo. Ayan. Dami kong tattoo sa paa. Ayan. Dami kong tattoo. Pwede, wag lang sa mukha. Wala nung dito sa may iba nga sa kamay meron eh. Pero wag lang sa mukha kasi iba. Security tayo eh. Pwede, applyan mo. Message ka ulit pagka anong tanong. Message ka ulit. Ano mga itatanong mo tungkol diyan. Tato lang yan eh. Basta physically, mentally fit ka, walang problema yan. Maayos naman postura mo bilang security. So, walang problema yan. Ito. Next na tanong dito. Sir, magkano po kaya ang pwede kong gastusin sa pag-a-apply ng security sa barko? Sana mapansin. At ano po ang mga pwede kong gawin? Simple lang sagot dito. Magkano? Di kwentahin mo na lang yung sulas. Magkano yung sulas? Sabi natin 5.5. Yung safety. Sabi natin 1.5.
Yung passport, sabi natin 1,000 o 1,500. Seaman's book, gastusin mo. Sabi natin 1,500 din. Separate yan yung sula, saka etc. etc. Ano pa? Yung pag pinag-training kayo ng PSCRB, yung iba hindi pinapatraining, di magkano rin yun? Kung 2,500 din yun. Huwag kayo tumingin doon sa eksaktong figure, amount. Isa-isa nyo lang. Di naman yan nagmamadali eh. Huwag nyo madaliin. Isa-isa lang. Mag-ipon kayong konti para pamsulas muna. Ipon na naman konti para sa anong training. Unti-unti lang. Pero kung may pera naman kayo, may extra kayo, at meron kayong wala kayong alinlangan sa buhay, banatan nyo na, kunin nyo na lahat ng training nyo dyan. Pero kung talagang tulad ko noon, pag nag-a-apply talagang medyo kulang, ay unti-unti lang. Pero kung meron ka lang naman talagang inaasahan, meron kang bit-bit dyan, kunin mo na lahat para bakbakan na agad, tapos na. Ganun lang yun. Huwag ka mag-alala sa gastusin, maliit lang yan. At huwag kayong maniniwala doon sa mga agent dyan na humihingi ng na may mga kakilala, kabulastugan yan eh. Yung mga sabing kakilala ipapasok, hindi yun. Ang tatanggap sa'yo principal, hindi yung mga bugos dyan ng mga money manager, mga ginawang gatasan yung crew member. Kunyari tutulungan, paano sila nakatulong? Principal ang tumanggap sa'yo. Meron pa nga dyan nagbibigay ng mga crew member, nagbibigay ng sa mga fleet nagbibigay ng kung ano-ano, tara. May monthly, may kada baba, may regalo kung ano-ano. Di na sila naawa sa mga crew member, sa mga tropa, pag pinagkakaanoan nyo, ginagatasan yung mga yan. Diba? Hindi dapat ganun. May mga ganyan. Ay di, pasampain ulit kita. Dito kayo. Tigilan na yung ganyang mga gaganyang sistema. Diba? So anyway, ito, another tanong. Sir, kailangan po ba ng X-ray experience bago mag-apply? Di naman yan, points lang yan, additional. Kasi ito, lilinawin ko sa inyo. May mga manning agency nagre-required ng X-ray machines. Nagre-required sila na X-ray machine certificate kasi nire-recommend nila yan doon sa training center nila para mag-training ka doon. Pa-priority ka nila, kunyari magti-training ka sa kanila, magkano yon, magantay ka kung kailan ka ipuling niyan. Ang dami namang agency dyan na hindi naghahanap ng security experience, ng X-ray machine experience. Kung ang hotel mo, galing ka ng Manila Hotel, galing ka ng Shangri-La, galing ka ng Okada, galing ka ng Soler, galing ka ng magagandang malagandang hotel, may mga X-ray machine sila. May mga X-ray machine silang may mga nakapag-operate sila doon. Yun ang additional points lang yun, isa-isa points din yun. Pero ang binabayang talagang hinahanap diyan yung security, yung security experience mo talaga, yung ability mo to be a security. Huwag kayong dito, mako-confuse yan sa maraming umaalis dyan na walang X-ray machine experience. Kung ang X-ray machine experience na yan or training na yan ay libre, di kunin nyo. May bayad dyan Pagdating nyo ng barko, magde-training ulit kayo doon, libre. Talaga mga tao dito. Tapos ito, maliit lang ang gastusin dyan. Maliit lang ang gastusin sa pag-apply. So, huwag kayo mag-alala about yan. Meron dyan mga mapapanood nyo dyan about sa Tanong-tanong lang kayo sa X-ray. Marami kaming mga kasama noon. Nung time namin mga walang alam sa X-ray machine, di kopya-kopya na lang. Tanong-tanong na lang kung ano mga possible questions. Di naglukuan lang tayo, nagbulan lang tayo. Totoo naman Okay? So, ganun. Ito.
Sir, salamat sa mga information na ibinibigay mo sa aming mga applicant at wala kang sawang sumusuporta sa mga aplikante. Ako po ay isang taga-subaybay mo, sir. Sana po matulungan ako sa pag-apply. Dito po ako sa isang mall hotel sa Ortigas, mall hotel condominium sa Ortigas Tower. Paano po ba mag-apply papunta ng barko? Ganun din ang sagot ko sa iyo. Security ka sa mga high-rise building na yan, tower. Alam mo na yung customer service dyan, yung security response, safety and security response, paano yung nang mag-perform ng security dyan, ano mga na-experience mo dyan ng mga security duties. Ang pinaka-primary job ng security is access control. Yun lang, patrolling, reporting, CCTV. Yan kung may x-ray machine kayo, kung may CCTV kayo. But most of the time, puro lang kayo profiling, monitoring, roving inspections, mga ganun. Masterin mo lang yung lahat ng ginagawa nyo dyan. Then, konting aral. Nandiyan lahat sa video, mga aral. Dagdagan mo lang experience mo. Ipapasa mo yan. Kaya magalangan sa sinasabi ng ibang tao. Pag ang